Isang underground river at hindi sinkhole ang dahilan ng pagguho sa dalampasigan sa Zambales. Pero kasabay ng resulta na yan ng investigasyon, isang barangay sa Ilocos Sur ang unti-unti na rin daw nilalamon ng dagat. Alamin kung bakit sa report na ito. Mahigit 200 ng mga bahay sa barangay na ito sa bayan ng Santa sa Ilocos Sur. Pero sa ngayon, halos 50 lang ang tinitirhan. Ang basketball court hindi na magamit. Ang mga puno nangamatay na rin. Epekto raw ito ng patuloy na paglamon ng dagat sa dalampasigan. Si Mang Reynaldo Umbis tumutuloy na lang sa kubo matapos masira ang kanyang bahay sa tabing dagat. Narigat at mahirap dahil wala naman kaming magandang mapuntahan. Papanami. Kwento naman ni Aling Sensya Villena, ang dating 1 kilometro na nilalakaran nila sa Pampang, naglaho na raw. Diyan kami naglalaro. Banda ron pa ang tubig. Mapapagod kang pumunta sa tubig, kaya nga hindi ako marunong lumangoy. Kita sa satellite image ang pagkawala ng lupa sa loob ng 1 dekada. Maaring umabot ng araw sa 1.5 kilometrong gumuho at tuluyang nawala sa dagat. Maliban kasi sa West Philippine Sea, problema rin ang Abra River na madalas umapaw kapag malakas ang ulan. Dahil dito, nauubos ang lupa mula 5 hanggang 10 metro bawat taon. Bukod sa bayan ng Santa, namimiligo rin ang halos lahat ng mga bayan sa La Union at Ilocos regions na malapit sa dagat. Kaya ganoon na lang ang pangamba ng mga taga-Zambales nang gumuho ang buhangin sa Barangay Wacon sa Candelaria. Sa resulta ng inisyal na investigasyon, nakita ang dating channel o daanan ng tubig na natatabunan na ng buhangin ngayon. Dahil daw sa pagsasalubong na iba't ibang current o alon ng tubig, natibag ang buhangin. Pero siniguro ng mga eksperto na hindi sinkhole ang sanhi ng pagguho ng buhangin. Mon Gualvez, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.